Ito nakakatawa talaga ang gobyerno, ano. Kasi nung kinukundina natin na bakit hindi pa sila mag-repatriate, yung mga ibang bansa nag-repatriate na. Aba, bigla-bigla may balitang 299 Filipinos repatriated. Magbalita naman kayo ng maayos. Ito, tignan natin na kung paano sila parang namalimos ng mga Pilipino na sasabihin nilang nag-repatriate. Tignan natin to Bakit parang lumalabas na nangangalap sila ng mga parating na OFWs? May mga karatula sila kung talagang sila ang nag-repatriate sa mga OFWs galing sa Middle East. Bakit kailangan nila magpakita ng ganitong karatula? Nasa database na nila yan eh. Alam na nila kung sino-sino. Parang para ba yung nagdi-distribute sila ng flyers na ayaw mong pansinin pero hinaharang kanila. Parang ganito Si ate, hinaharang yung OFW. Bakit mo kailangang harangin kung alam mo naman talagang kasama yan sa nirepatriate ninyo? Umiwas pa siya pero hinarang. Tignan nyo Tignan ninyo kukunin niya yan eh. Ayan, kukunin niya yan. Ayan. Yan, tignan mo yung kamay niya. Naka-ready na. Wag mong hilain. Ayaw nga eh. Pipilit nyo pa. Nakita nyo? Yung kanyang kamay na. Mandedikot pa kayo eh. Ang nag-repatriate niyan, yung UAE government, hindi po kayo. Pagkarating nila ng Pilipinas, bigla kayong magpaparada dyan at sasabihin nyo, hoy, kakdak! Kakdak! Ayan ano sabi nila diyan? OFWs from Dubai. Tapos haharangin ninyo. Bakit mo hinaharang? Punta kayo doon sa DMW office kunin namin yung inyong mga details para meron kaming mai-report. Ganon yan. Mahiyaya naman kayo sa balat ninyo. Buti kung, ano ba iabot nyo? Buti kung, buti kung totoo na yung sinabi ni Marcos na yung mga makakabalik mabibigyan ng 150,000. 150,000 ba yan? Magkano yan? Baka 1,000 lang yan. Nako, inabala nyo pa yung mga OFWs na may mga sundo. Nako talaga. Ang sabi ni Marcos Jr., walang eroplanong makakalipad. Hindi tayo makakapadala ng eroplano. Tapos bigla-bigla nandyan sila. Kasi yan po ay UAE government funded na flight. Diyos ko po.